Samantalang sa bahay ni Kapitan Tiago. Magandang umaga mga binibini. Magandang umaga, Tiago. Magandang umaga, Kamusta Clark. aking ama? Magsayo po. Sa pag-uusap ng dalawa ay sumapad si Maria Clara, ang kanilang itinatanging dilag. Nakakalungkot lang na kailangan na dumalas mo para sa bitang siya. Oo nga, Tiago. O siya, mayroon ko na lang ng mag-ama. Mag-ayos lang ako sa kasino. Hindi yata may bumabagabag sa iyong isip, ama. Mayroon nga po ba? Walang ano man, Nina. Nagpapasalamat talaga ako sa ating Panginoon at hindi tayo ng maayos na pamumuhay. Ngunit sa wari ko yung mas masaya kung nabubuhay tayo. Papa, huwag niyo nang balikan ng mga nakaraan. Mabuti pa yung magpahinga na kayo. Marahil ay pagod na kayo sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako at biliyahan ng aking napakabait at napakapitagong anak tulad mo. Habang nahihiga si Kapitan Tiago sa kanyang kama, ay naisip niya ang mga panahong lumipas. Hay buhay. Napiya aking minamahal na esposa na may makapiling ang langhang iyong kaluluwa. Sumalangit ka naman. Kinaumagahan makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silya, katabi ng isang bintana, abala sa pagbuburta, bakas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahapaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkanuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi ng may kalesang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw po, Tia Isabel. Tia Isabel, araw. nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan sa loob. Dali sa, sabay ka. Tiago? Narito si Ibarra. Nais na makausap si Maria Clara. Magandang tanghali doon, Tiago. Kamuhestas, Ibarra. Salamat at dumalo ka muli sa aming tahanan. Nais ko lang po sana makausap ang inyong anak. Clarita! Isabel, sunduin mo nga si Clarita sa kanyang kwarto. Mukhang nag-aayos pa at nahihiya ba? Halika, Ibarra. Clarita? Clarita? Ano po ang inyong kailangan, Tia Isabel? Nariyan ka pala, Ibarra. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din, Maria Clara. Andyan na siya. Maaari na kayo mag-usap sa aseteya. Kailangan ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, senyorita. Ngunit hindi na po. Maya-maya pa ay makikita ang dalawang nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang. Crisostomo, siguro dahil dyan nabihag mo maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Kaya, isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako naniniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa dilag ng ibang Europe. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw lang ang aking pinakaibigan. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Bukas ay Todos dos Santos, kaya't kailangan ko ng puntahan ng isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Halata sa mukha ni Maria Clara ang sobrang kalungkutan. Tingnan mo nga naman na nagagawa ng pag-ibig isa. Oo nga, Chuck. Sadyang napakakait at napakatamis ng pag-ibig. Paano mo naman nalaman yun? Hindi ka naman nakaranas ng umibig, tama ba?
Ay, naku, Tiago. Ako tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa dating manliligaw. Oo siya, akin mo nang kakausapin si Clarita. Clarita, mukhang ikaw hindi mapakali. Magtulos ka ng kandila para kay San Rafael at kay San Roque. Paniguradong gagabay nito si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Sige po, Ama. Habang patuloy na naglalakbay si Crisostomo Ibarra, unti-unting humuhupa ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kalungkutan na iniwan ng pamamaalam kay Maria Clara ay napalitan ng malalim na pag-iisip. Anak, tanda mo, at tunay na pagtundan ay isang bayan sa lalaya kung umulat ay iyang anak. Huwag mo hayaang panutin lang ng iyong puso. Ama, kung kayo sana'y narito pa, marahil ay mas madali kong harapin ang lahat ng ito. Bumalik sa kasalukuyan ang pag-iisip ni Ibarra. Ramdam niya ang pagod ng mahabang paglalakbay. Ang lamig ng hangin at ang banayad na pag-uga ng sasakyan ay nagpahina sa kanyang mga mata. Marahil dapat ko rin ipahinga ng kaunting aking hindi. Panandalian lang. Hanggang sa tuluyan na siyang dalawin ng antok, unti-unti siyang napayakap sa kanyang sariling mga